tayo na sa OCBS. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Sa Diyos ibigay ang best. Song, let's sing Fishers of Men. I will make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men if you follow me. If you follow me, I will make you fishers of men if you follow me. Hear Christ calling, come unto me, come unto me, come unto me. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. I will give you rest. Hear Christ calling, come unto me, I will give you rest. OCBS Storytelling. Hello mga bata at welcome sa ating online Children's Bible Study. Andito ako ulit si Teacher Erica at tayo ay mag-aaral ng salita ng Diyos. Pero bago tayo magsimula, ay lumapit muna tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito at kami ay patuloy na nakakapag-aral ng Biblia. Patawarin niyo po kami sa aming mga nagawang kasalanan at tulungan niyo po kami na makinig at alamin ang ibig sabihin ng hope o pag-asa ayon sa Biblia. Ibinabalik namin ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Hopeful, being confident or optimistic. Sa Tagalog ay umaasa, nagtitiwala, hindi madaling panghinaan ng loob o ma-discourage. Gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng hope o buong pagtitiwala sa Kanya. Ang ating kwento ay mababasa sa Matthew chapter 9 verses 20 to 22. Ang title ng ating story ay Hope to be Healthy, The Woman Who Healed by Jesus. Ang ating kwento ay tungkol sa isang babaeng may sakit na pinagaling ni Jesus. Samantala, may isang babaeng 12 taon o 12 years nang may sakit. Siya ay dinudugo o nagbi-bleed. Siya ay lumapit sa likuran ni Jesus at hinawakan ang dulo ng kanyang damit. At sinabi sa kanyang sarili, kung mahahawakan ko lamang ang kanyang damit ay gagaling ako. Nang nakita siya ni Jesus ay sinabi sa kanya na, Anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Gumaling nga ang babae sa kanyang sakit sa oras ding iyon. Ayon sa Biblia noon ng panahon, pagka sinabing may sakit ka na pagdurugo o pagdinudugo, ibig sabihin nun parang kang unclean or madumi. Kaya yung mga tao nilalayuan yung babae. Pati mga kaibigan niya at yung mga
pamilya niya. Kasi may sakit siya. Kaya nung nakita niya si Jesus, sabi nung ibang tao, huwag mong hawakan si Jesus. Pero sa kanya, sa isip niya, 12 years na akong may sakit. So, ibig sabihin nun, sa sobrang tagal nun, siguro ubos na yung pera niya. Siguro iyak siya ng iyak kasi ang tagal ng 12 years. Siyang may sakit. Kaya nung nakita niya si Jesus kasama ng mga disciples at saka ng mga ibang tao, so nagsisiksikan sila. Pero nung nakita niya si Jesus, nakakita siya ng pag-asa. Ang sabi niya sa sarili niya, kahit na mahawakan ko lang ang dulo o yung pinaka dulo ng damit niya, gagaling ako. Sinabi niya yun. Ibig sabihin, nagtitiwala siya sa Panginoon o kay Jesus. Kaya ganun yung ginawa niya. Nang makita ng babae si Jesus, siya ay umasa at nagpakita ng buong pagtitiwala na siya ay kayang pagalingin ni Jesus. Tayo rin, kaya rin nating magpakita ng pagtitiwala sa Panginoon or kay Jesus. Ilan sa mga halimbawa na pwede nating gawin ay sa patuloy na panalangin, kahit na matagal o hindi pa binibigay ng Diyos sa atin, patuloy lang ang ating panalangin. Pwede natin din ipakita ang pagiging pagtitiwala sa Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapatid. Maski may ginawa siyang mali sa atin, ang pagtitiwala pa rin natin ay sa Panginoon. At ang huli ay sa pag-share ng ating blessings. Dahil tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng meron tayo, ito ay dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Kapag nagawa natin yan, tayo ay nagpapakita, titiwala tayo sa Panginoon. Katulad ng babae, tayo ay pwede ding umasa at ibigay ang ating buong pagtitiwala kay Jesus. Sino nga ba si Jesus? Siya ay anak ng Diyos. Kung anak siya ng Diyos, hindi ba't makapangyarihan siya? At kung makapangyarihan siya, kayang-kaya niya na tayo iligtas mula sa impyerno. Sabi sa Juan 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, si Jesucristo, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ayon sa Biblia, lahat tayo ay makasalanan at ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa hell o impyerno. Kung lahat tayo ay makasalanan, sino ang magliligtas sa atin? Sabi sa Juan 14:6, sabi ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakarating sa Ama o sa Diyos kung hindi sa pamamagitan ko. Hindi dahil sa mabait ka, hindi dahil sa mga mabubuting gawa, o hindi dahil sa sino mang tao kaya tayo maliligtas. Si Jesucristo lang, wala nang iba pa. Ano ang dapat kong gawin para maligtas? Ayon sa Biblia, kung sino man ang humingi ng tawad at magsisi sa mga kasalanan at maniwala ng buong puso na si Jesus lamang ang namatay at nabuhay na muli para sa atin, ikaw, ako, tayo ay maliligtas. Sabi sa Titus 1:2, upang sila'y magkaroon ng pag-asa sa buhay na walang hanggan, na bago pa nagsimula ang mga panahon, ay pinangako na ng Diyos, ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Dahil mapagkakatiwalaan natin ng Diyos, tayo ay makakasiguro ng buhay na walang hanggan. Ang ating memory verse ay Matthew chapter 9:22. But Jesus turned him about, and when he saw her, he said, Daughter, be of good comfort, thy faith hath made thee whole. The woman was made whole. I-memorize natin ang verse at isa ng inyong video kay Sir Cedric. Now, let's go to Q&A. Ilang taon nang may sakit ang babae? Letter A, 21. Letter B, 2. Letter C, 12. Question number 2, ano ang title ng kwento? Letter A, Hope to be Healthy, The Woman Who Healed by Jesus.
Letter B, hope to be healthy, a man who healed by Jesus. Letter C, hope to be strong, the woman who healed by Jesus. Question number 3, sino ang nagpagaling sa babae? Letter A, ang bata. Letter B, si Jesus. Letter C, wala. Question number 4, kailan gumaling ang babae? Letter A, sa pagpunta ng babae. Letter B, sa pag-uwi ng babae. Letter C, sa oras ding iyon. Question number 5. Kanino nagtiwala ang babae na siya ang papagalingin? Letter A, doktor. Letter B, Jesus. Letter C, gamot. Please send your answers to Teacher Isa. Thank you for listening at salamat sa pagsama sa akin sa pag-aaral ng Biblia. Bye-bye!